At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay patuloy na mag-aaral sa Roma Kapitulo 14. Tayo po ay ating papatuloy. Umpisahan na po uli natin yung 4. Babasahin ko po hanggang sa 13. Kaya sundan lang po ninyo ang nyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po sinasabi sa 4, sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay matatayo siya o mabubuwal? Oo, patatayo siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito ng Panginoon, at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos, at ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sinumay hindi mamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo mga bubuhay. O kung mamamatay tayo sa Panginoon, tayo mga mamatay. Kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at hindi ng mga buhay. Natapat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, at sa aking bawat tuhod ay luluhod. Ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Huwag na nga tayong maghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkos ihatol ninyo ito na ang sinumay huwag maglagay ng katitusuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Kaya hanggang dyan po muna ang ating babasahin at ating pagbubulay-balayan. Kaya nga po, kung babalik natin sa talatang 4, kaya dito sinasabi, sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay tatayo siya o mabubuwal o patatayo siya sapagkat ang makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Kaya nga sa ating paglakad sa pananampalataya, hindi na po tayo dapat na humahatol sa ating kapwa. Kaya nga, ang sabi nga po sa talatang 13 nitong ating pinag-aaralan, 14-13 ng Roma, ay huwag na nga tayong maghatulan sa isa't isa, kundi bagkos ihatol ninyo ito na ang sino may huwag maglagay ng katitusuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Kaya nga po, hindi na po narapat natin tayo po'y maghahatulan pa sa isa't isa. Kaya ang sabi nga po dito sa Roma Kapitulo 2 sa talatang 1 hanggang 2 hanggang 3, kaya sinasabi dito Roma 2:1, sabi, dahil dito wala kang may dadahilan o tao, sino ka man na humahatol. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayunding mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong bagay. At iniisip mo baga, o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayunding na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos. Kaya nga, hindi ka po tayo dapat kung anumang nakikita na natin sa kanila, hayaan na lang po natin ang Diyos ang humatol sa kanila. Sapagkat nga po, ang sabi dito sa Lucas 6, sa Lucas 6:41, kaya nga anong sabi dito, at bakit mo tinitingnan ang puwing ng nasa mata ng iyong kapatid, dapat hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Kaya nga, huwag na po tayo humatol sa iba. Baka sa ating paghatol ay tayo rin ang hatulan. Ipong natin yung puwing ng iba, huwag nating hayaan natin sila. Pagpasa Diyos na po natin ang paghatol sa ating kapwa.
Kaya nga, yung pong sabi rin sa Mateo, Kapitulo 7, sa 1 at 2, kaya nga sabi, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay ihahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Kaya nga, hindi na po tayo dapat humahatol sa atin. Hayaan na po natin sila. Kung ano man ang ating nakikita sa kanila, pero wag po natin silang hahatulan. Ipababayan na po natin ang paghatol sa Diyos. Kaya nga, ang sabi nga po dito sa unang Korinto, Kapitulo 4, sa talatang 5, ang sabi nga po dito ni Pablo, unang Korinto 4:5, siya sabi, kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon. Huwag mo tayong maghahatol sa ating kapwa hanggang sa dumating ang Panginoon, na siyang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman. Kaya po siya na po ang babagay ng maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman, at ihahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Kaya huwag na muna kayo magsihatol. Pagpaubayan na po natin sa Diyos ang mga paghatol sa ating mga kapatid o sa ating kapwa. Pero bagamat meron tayong mga kapatid na nalilihis sa katotohanan, ang dapat po sana natin gawin, ang sabi nga po dito sa unang Juan, Kapitulo 5, sa unang Juan Kapitulo 5, sa talatang 16, kaya nga dito po yung sinasabi, kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay. Kasi po meron pong kasalanang ikamamatay at meron pong hindi ikamamatay. Kaya sabi, kung nakita ng sino man ng kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Idalangin na lang po natin. Sapagkat ang Diyos nga po, ang sabi nga dito sa ating pinag-aaralan sa 4 sa bandang huli, sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Hindi na maitatayo po kung siya ang ating kapatid ay nagkasala ng kasalanang hindi ikamamatay. Kaya ulitin ko po, kung nakita ng sino man ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na naukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. Itutuloy po natin sa ang ganda sumula. Itutuloy natin mamaya. Kaya nga po, ang dapat po natin idalangin. At meron pa rin pong sinasabi dito sa Santiago, Kapitulo 5, ito po ay doon sa mga kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay. Sabi nga po sa Santiago, Kapitulo 5, sa talatang 19, ay ganito, 5:19 na Santiago. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, yun po yung mga nalilihis lang po sa katotohanan, siya'y papagbaliking loob ng sino man. Papagbaliking loob po ng sino man. At alamin nito na ang nagpapabalik ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagtatakip ng karamihang kasalanan. Yung ganun po. Ang atin lang gagawin ay sa papagbaliking loob. Kaya sabihan, pag nakita natin yung mga ganun, mga kapatid, po yung mga nalilis lang sa katotohanan. Sapagat meron pong mga kasalanang ikamamatay. At yung po na mga kung tayo pinakinggan ng ating kapatid ay na ganyang nalilihis. Ang sabi nga po dito sa unang Juan Kapitulo 1, at siya po naman ay nakinig sa atin. Ang sabi nga po sa unang Juan Kapitulo 1, ang sabi nga sa talatang 9, sabi, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, kung siya ay talaga nalihis, at sabi nga, ay kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung tayo pinakinggan, kung siya nalilihis sa katotohanan.
Ganyan lang po ang ating gagawin, pero wag po natin silang mga hatulan sapagkat ang Diyos, ang Panginoon po, ang may kapangyarihan na siya'y maitayo. Ibalik po natin doon sa unang Juan 5:16. Kaya ulitin ko po, yung buong bandang huli, ang ating naman tatalakayin. Sabi, kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na naukol sa kasalanang hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Ito po atin naman pag-usapan. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Pero kung nakita na po natin ang ating kapatid ay nagkakasalanan ng hindi ng kasalanang ikamamatay, sabi, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ano po ba yung mga kasalanang ikamamatay? Dito po sa Mateo, unahin na po sa Mateo 12, kung sa Mateo 12:31, dito po sinasabi, kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa tao. Yung pong kapusungan, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Tatapot ang kapusungan laban sa espiritu ay hindi ipatatawad. Yung pong tayo namumusong na laban sa espiritu. At ang sinumang nagsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay patatawad sa kanya. Tatapot ang sinumang nagsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Yan po ang kasalanang ikamamatay. Yung pong tayo po'y namusong na sa Espiritu Santo. Kung lalo na itinakwil na natin siya. Namusong na tayo. Kasi maraming mga ganyang nagpasusubok ay ang Diyos pa ang sinisisi. Yun po ang mga kasalanan, isang kasalanang ikamamatay. Kaya sabi, may kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin. At yun pong sa Hebreo, Kapitulo 6, sa talatang 4, ay sinasabi po naman dito, sapagkat tungkol sa mensang naliwanagan, kung tayo po'y naliwanagan, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, napakinggan na po natin ang salita ng Diyos, at ng kapangyarihan sa panahong darating, saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin siyang muli sa pagsisisi. Yamang kanyang ipinapakong muli sa galang kanyang sarili ang anak ng Diyos at nilalagay na siya muli sa hayag na kahihiyan. Kung ilalagay na po natin muli ang ating Panginoon sa hayag na kahihiyan. Yan po ang mga isa sa kasalanang ikamamatay. At dito sa Gis ng Hebreo, sa 26, kaya nga sinasabi, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Sinasadya na natin. Yun po, wala na pong haing natitira pa. Lalo na pong nalaman natin ang katawan, nakilala natin siya. Tapos, yung isa, nagbalik pa sa Diyos-Diyosan. Isa na pong yung
Merong ang sabi nga dito sa Pedro sa ikalawang Pedro 2:21. Kaya nga anong sabi dito, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran. Kaysa pagkatapos na makilala ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Alam po naman natin, yan Diyos-Diyusan. Anong sabi sa Deuteronomio, Kapitulo 5, simulan natin sa 7. Ano ang sabi dito ng Diyos? 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis ng anumang anyo na nasa itaas, sa langit o nasa ibabaw ng lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuin na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at 4 na sali ng napopuot sa akin. Yan po ay matapos makilala, tapos ay inilagay mo siya sa hayag na kahihiyan. Na inuutos. Alam po naman natin kung ano yan, Diyos-Diyosan. Kaya nga po, may kasalanang ikamamatay at hindi ikamamatay. Kung tayo po nalilis lang sa katotohanan, pwede po nating idalangin at siya'y patatawarin, papagbalikin doon. Yung iba, kasi dahil lang sa pagsusumakit sa libutan, yung pagpapayaman, hindi naman po kasalanan ikamamatay yan. Pero ang kasalanan po yung tayo magkasala sa Espiritu Santo. Alam na natin yan, Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Sabi sa Unang Korinto, Kapitulo 10, ating napag-aralan, kaya nga sabi sa 10:14, kaya nga mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan po walang kabuluhan. Yung sabi dito sa ikalawang Korinto 6:16, kaya nga sabi, anong pakipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Yan po'y mga sinasabing kasalanang ikamamatay. Kaya nga po, kung ang ating kapatid ay naliliis lang sa katotohanan, pwede po natin silang papagbaliking loob. Pero yung po magkasala na sa Espiritu Santo, kung naalaw mo na ang mga katotohanan, nakalasap ka na, at siya inilagay mo pa sa hayag na kahihiyan, sabi hindi na maaring baguhin sa pagsisisi. Kaya nga, ulitin ko yung 4, ilagyan natin sa 5. Sabi, sino kang humahatol sa alila ng iba, sa kanyang sariling Panginoon, ay matatayo siya o mabubuwal. Oo, patatayo siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Sa 5, may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw, bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ito po naman ay wala tayo, kasi ito po yung mga kaarawan, wala po namang problema doon. Yung minamahal natin yung celebrate mo yung araw ng iyong kapanganakan, celebrate mo yung araw ng iyong anniversary, wala namang pong problema doon.
Sapagkat ano sabi nga sa Galatia Kapitulo 4, yung mga nagmamahal sa mga araw ng ganun. Sabi sa 4 talatang 10, kaya sabi, ipinangingili ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Kung tayo mangiling, wala naman po problema doon. Pangilin natin yung mga gustong ating kaarawan. Huwag lang po natin yung mga araw ng kanilang mga Diyos-Diyosan ay yun po hindi nararapat sa atin. Pero ano po mang kaarawan yan, basta, kaya nga may talata po dito, kung saang walang kautusan ay wala rin tayong pagsalangsang. May talata po noon, kung saang walang kautusan. Sa 6, kaya nga sabi dito sa 6, ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito ng Panginoon. May minamahal ng Panginoon. Gusto mo yung ganong kaarawan, pagdibang mo, wala po ng problema doon. Sabi, ang nagmamahal sa araw ay nagmamahal sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain sa Panginoon. Kung tayo may naghanda ng mga pagkain, kaya nga sabi, ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito ng Panginoon at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon. Sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. Yun po ang mahalaga doon, na tayo po'y nagpapasalamat. Kung tayo man inihanda, celebrate natin ang mga ganong kaarawan o buwan ng ganon, tayo may mga pagkain, sabi, may nagmamahal sa araw, ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito ng Panginoon at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon ay nagpapasalamat sa Diyos. Wala po ng problema kung tayo kumain o hindi. Sa mga ganong mga sitwasyon. Kaya nga sabi sa unang Korinto Kapitulo 10, sa talatang 31, kaya nga sabi, at kung kayo'y nagsisikain man o nagsisinuman, ano man ang inyong ginagawa, kung may ating ginagawa, kung tayo nag-celebrate ng mga ganyan, kahit nag-celebrate tayo ng mga kaarawan o buwan ng ganito, buwan ng ganon, araw ng ganito, kaya sabi, kaya nga kung kayo nagsisikain o nagsisinuman, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Basta doon po sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ganun po ang sabi dito sa unang Korinto 10:31. At dito sa unang Tesalonica Kapitulo 5, sa Colosas po pala, Colosas 3. Kaya nga dito po sa Colosas 3:17, ganito po sinasabi, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Basta ipagpapasalamat din natin sa Diyos ay ang mga ating ginagawa. Kung tayo may pagkain, pagpasalamat natin ang ating pagkain nakakainin. Kaya nga, yung Colosas 2:16, kaya nga ano sabi, sino mga huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. I-celebrate natin, wala po namang problema doon at di naman tayo nagkakasala. Kaya nga ulitin ko yung 6, yung ganyan natin, babasahin ko na po yung 7 hanggang 9. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito ng Panginoon at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Sa 7, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo mga bubuhay. At kung mamamatay tayo,
sa Panginoon tayo'y mga mamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamamatay man, tayo'y sa Panginoon. Kaya nga sabi, ulitin natin, sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sinumay hindi namamatay sa kanyang sarili. Kaya sapagkat kung nangabubuhay tayo, kung tayo pinabubuhay, ano sabi? Sa Panginoon tayo'y mga bubuhay. At kung mamamatay tayo, sabi, sa Panginoon tayo'y mamamatay. Kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Dapat po tayo sa Panginoon. Kaya nga dito sa 2 Korinto Kapitulo 5 sa talatang basahin natin yung 14 at saka 15. Kaya nga dito sabi ni Pablo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasya namin ang ganito, na kung siya'y mamatay dahil sa lahat, yung tinutukoy po ang ayatay pa sa Kristo, sabi, na kung ang isa'y namatay dahil sa lahat, kung gayon lahat ay mga mamatay. Talaga po tayo po lahat ay mga, sapagkat tinakda po sa tao ang mamatay na minsan, at sabi nga sa ako niya, sa Hebreo, sa Hebreo 9:27, sabi niya, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang pagkatagan, tayo po lahat ay mamamatay. Kaya nga sabi dito ni Pablo, kung ang isa'y namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay. At siya'y namatay dahil sa lahat. Ang ating po Panginoon Kristo ang tinutukoy. Siya po ay namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila ay at muling nabuhay. Kaya nga, sa tayo mamatay kaya nga ano po sabi sa atin, kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Sa Panginoon po tayo. Sapagkat ang sabi sa Pilipos ni Pablo, sa 1:21, kaya nga sabi ni Pablo, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya nga, sa mabuhay man o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Doon po tayo sa Panginoon. Kaya nga, yun po sinasabi dito, sa ulitin ko yung 5:15 ng 2 Korinto, siya'y namatay dahil sa lahat upang upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanyang sarili. Tayo po huwag nang mabuhay sa ating sarili, kundi doon sa namatay. Doon tayo po mabuhay na doon sa namatay sa atin, kundi doon sa namatay dahil sa kanya at muling bumuhay. Dapat doon na po tayo mabubuhay sa kanya, sapagkat ang mamatay ay si Kristo at ang mamatay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang mabuhay ay si Kristo. At dito sa unang Tesalonica Gs, kaya nga ano sabi dito ni Pablo, na namatay dahil sa atin. Siya nga po ay namatay dahil sa atin, upang tayo sa gising o tulog man. Ibig po sabihin kung tayo mamatay man o buhay man o sa tulog, sabi, sa gising o tulog man ay mga buhay tayo kasama niya. Kaya nga po sabi sa atin sa pinag-aaralan sa bandang huli, kaya nga sa mabuhay tayo o mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat ang sabi sa 7, sapagkat ang sinumaya sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sinuman ay hindi namamatay sa kanyang sarili. At sa Galatia Kapitulo 2,
Talatang 20, kaya nga po ang sabi ni Pablo dito sa 2:20 ng Galacia, sabi, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Sabi, at hindi na ako ang nabubuhay. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Dapat ganun po. Si Kristo na po ang nabubuhay sa atin. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Dapat po doon na po tayo mabubuhay sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kaya nga po, tayo sa Panginoon na. Sabi nga, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Kaya nga ulit yun at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Dapat ganun po. Siya po ang nabubuhay na sa atin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Dapat po tayo, ganyan ang ating lakad. Ang ating pong lakad ay ating kinabubuhay na sa pananampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pananampalataya ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa ibinigay na nga niya ang sarili para sa atin. Para tayo magkaroon ng buhay na walang, kaya nga tayo na may lumakad sa pananampalataya na hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi siya na po ang nabubuhay sa atin. Kaya nga po sinasabi sa atin, sapagkat kung nabubuhay tayo sa Panginoon ay mga bubuhay tayo. Sapagkat wala po namang nakakahalam sa atin sa araw ng bukas eh. Basta sa atin ang mamatay si Kristo at ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya sabi, sapagkat kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo mga bubuhay. O kung mamamatay tayo sa Panginoon, ay mamamatay tayo. Dapat tayo mamamatay sa Panginoon pa rin tayo. Kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Kaya nga sa 9, sabi, sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya maging Panginoon ng mga patay, gayon din ng mga buhay. Kaya tayo sa mabuhay o sa mamatay, isa po ang ating Panginoon. Kaya sabi sa Gawa, Kapitulo 10, sapagkat siya po ang Panginoon ng lahat. Sa 10:36, kaya nga po nasabi dito ng Gawa 10:36, ang salita na kanyang ipinangaral sa mga anak ni Israel, na ipinangaral ang ebanghelyo sa kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya ang Panginoon ng lahat. Siya po ang pangaging Panginoon ng lahat. At dito sa Gawa 10:42, kaya nga sabi dito, at sa amin ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan at saksiyan na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Sapagkat siya rin po ang magiging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Sa 10, may iba naman uli ang ating paksa. Babalik natin sa paghuhukom, sabi. Sa 10, datapat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Tayo po lahat. Wala pong lahat po tayo. Kaya nga sabi, tinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya sabi nga po dito sa 2 Korinto, Kapitulo 5, sa talatang 10, kaya nga sabi dito,
sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kaya nga tayo, huwag nating hahatulan ang ating mga kapatid. Siya na po ang hahatol. Sapagkat tayo pong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap kung tayo sa Kanya, tayo sabi, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Tayo po lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. Sa unang Tesalonica, at mayroon pa nga rin po sinasabi pala dito sa Ecclesiastes sa kapitulo 12 talatang 14, kaya nga po nasabi dito, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulang. Kung ano po yung ating gawa, paano tayo lumakad. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay. Magiyan po ay kubli. Kaya nga tayo po, siya po ang nakakasaliksik sa atin. Maging kubling bagay. Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Tayo po'y haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat maging kubliyan. Kaya nga, tayo po'y huwag maghatulan sa isa't isa. Tayo pong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sa Judas, Kapitulo 5, sa Judas 15. Kaya nga, ano ang sabi dito? Upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanyang magawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan. Tayo po lahat ay haharap diyan sa hukuman eh. Ulitin ko po, upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na salita laban sa kanya ng makasalanang masasama. Maging kubling mong bagay man, lahat po yan. At tayo po'y haharap sa hukuman ng Diyos o ni Kristo. At sa Roma, Kapitulo 2, talatang 16, kaya nga sabi dito, kaya sabi sa maging kubling bagay. Kaya sabi sa Roma 2:16, sa araw na hatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao. Kaya nga sabi dito sa Ecclesiastes, maging kubling bagay. Sa araw na hatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At sa unang Korinto, Kapitulo, ulitin ko yung 4:5 na sinasabi, kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahayag naman ng mga haka ang puso, at kung magkagayon ang bawat isa'y magkakaroon ng kapurihan. Pero sa ating pong mananampalataya, ano po ang sabi sa Roma 8:1? Wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo.
ito po yung talagang kahit po tayo'y humarap sa hukuman ng ating Panginoong Kristo. Pero wala po hatol. Roma 8:1. Bakit? Sapagkat ang sabi nga dito sa unang Juan, Kapitulo 4, sa tunay po ito, sa tunay na sumasampalataya sa Diyos. Sa Roma Kapitulo 4, unang Juan Kapitulo 4, simulan natin po sa 16. Ang sabi, at ating nakikilala ang ating sinampalatayanan, sapagkat wala na pong anumang hatol sa mga, sapagkat ating pong nakikilala ang ating sinampalatayanan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. Tayo po lalakad sa pag-ibig. Kaya nga po, ano sabi, ating nakikilala, ay wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang sabi sa Roma, Juan 4:16, at ating nakikilala ang ating sinampalatayanan. Kilala natin ating sinampalatayanan eh. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Kaya nga sabi dito sa 17, dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kung tayo po'y lumalakad sa pag-ibig. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin ng Diyos upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. May pagkakatiwala tayo sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, gayon din naman tayo sa sanlibutan. Kaya nga sabi, wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo. Eh bakit? Nakikilala natin ating sinampalatayanan. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Sapagkat tayo tumutupad na, ano po yung pag-ibig? Kung tayo lumalakad sa pag-ibig. Ang sabi doon sa Juan 14:15 sa Ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Tumutupad tayo ng kanyang mga utos eh. Kaya nga po, nakikilala natin ang ating sinampalatayanan. Tayo may pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat dito sa unang Juan 5:3, ang sabi, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ito po'y doon sa mga tumutupad ng utos. Kaya sabi, wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo. Bakit? Tinutupad natin ang kanyang mga utos eh. Anong sabi nga dito sa unang Juan 2:5, ano sabi? Datapat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita. Sabi, tunay na sa kanya naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Perfect po tayo sa Diyos. Sabi, dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Alam natin na tayo sa Kanya. Bakit? Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Kaya nga, ulitin ko yung 4:17 ng unang Juan, sabi, dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin ng Diyos upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng, po tayo pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, gayon din naman tayo sa sanlibutan. Nakikilala natin ang ating sinampalatayanan. At ang sabi pa rin sa atin sa Hebreo 5:9, siya nagbibigay walang hanggang kaligtasan sa mga nagsisitalima sa Kanya. Ligtas tayo eh. Hebreo 5:9. Nang siya iba pang isakdal, siya nagbigay ng walang hanggang kaligtasan sa mga nagsisitalima. Ito po'y doon sa mga nagsisitalima. Kaya nga po tayo ay may pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom.
5:9. Hebreo 5:9 po yun. Kaya nga, sa ating nagsisampalataya, ano ang sabi sa atin sa ikalawang Pedro 5:10. Kaya nga sabi sa atin, tayo pong nag-aantay sa ating Panginoon. Kaya sabi, unang Pedro 1:10, 1:10, kaya nga sabi, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyong mga panatag kayo. Mapanatag na tayo. Tayo na patuloy na lang po sa kasakdalan. Alam natin tayo may pagkakatiwala sa paghukom. Wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo. Kaya nga sabi, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyong mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Tayo po'y hinirang ng Diyos. Tayo po'y tumatalima sa kanyang mga utos. Kaya nga sabi, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyong mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Hindi na tayo matitisod kailanman. Tayo may pagkakatiwala sa paghukom. Sabi, wala nang anumang hatol sa mga Kristo. Pero ito po'y doon sa mga nagsisitalima. Kaya ulitin ko po yung 14 Gs, tuloy-tuloy na po natin. Sabi, datapot ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Pero kung tayo man ay tumayo sa hukuman ng Diyos, tayo may pagkakatiwala. Sapagkat nakikilala natin ang ating sinampalatayanan. Nga sa 11, sabi, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, na sa akin bawat tuhod ay luluhod, ang bawat dilay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga sa 12, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Magbigay tayo sulit sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Yung ating mga gawa, yung ating lakad. Doon tayo hahatulan Tayo po'y magbibigay sulit. Kaya nga sa unang Pedro Sa unang Pedro 4:5, kaya nga po nasabi ito, na sila'y magbibigay sulit sa kanya sa handang na siya magbibigay sulit sa kanya sa handang humukom. Na siya magbibigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Tayo po yung bibigay sulit. Kaya nga yung nasabi sa atin dito sa 12, kaya nga ang bawat isa'y magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Kaya nga sa 13, sabi, huwag na nga tayong maghatulan sa isa't isa. Huwag na po tayong maghatulan sa isa't isa. Babayan natin sa Panginoon at sabi, siya ang hahatol. Huwag na nga tayong maghatulan sa isa't isa, kundi bagkos ihatol ninyo ito na ang sinumay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Ganyan na po tayo. Nating silang hahatulan. Sapagkat ang Diyos po may kapangyarihang na siya'y maitayong muli. Sa unang Korinto, Kapitulo 10, sa talatang 32, kaya nga anong sabi dito, huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitusod sa Hudyo man,
sa Grego man o sa iglesia man ng Diyos. Basta tayo po'y patuloy sa kasakdalan. Tayo po'y wag magbigay ng kadalan na ikatitisod. Sapagkat tayo pong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Tayo po'y magbibigay sugod. At sa atin namang sa isang palata, kaya sasabihin iba sino ba ang nakakasigurado? Kung tayo hindi sigurado, tayo sigurado sapagkat nalalaman natin tayo sa Kanya. Yung nga pong ulitin ko yung unang Juan 2:5, datapwat ang sino mang tumutupad ng Kanyang salita, tunay na sa Kanya naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito ay nalalaman nating tayo na sa Kanya. Tumutupad tayo Kaya kung silang hindi mga nakasigurado, yan ang ibang na marami kong narinig sa iba, sino ba nakakasigurado? Kami. Alam ko sigurado sapagkat ako'y tumutupad ng salita ng Diyos. Kaya hanggang dyan na po muna ang ating pag-aaral. Tutuloy na po natin sa susunod.